Tatay Isko laban sa mga gab-una ng dagat, sa isang liblib na baryo sa baybaying San Rafael, kilala si Tatay Isko bilang ang pinakamatapang at pinakamatagal ng mangingisda. Bata pa lang siya, sama-sama na siya sa kanyang ama sa pangingisda, kahit pa sinasabi ng matatanda na may mga nilalang sa dagat na hindi dapat ginagambala, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Ang mga nilalang na yon ay tinatawag na gab-una ng dagat, itim, mahahabang nilalang na parang pinaghalong anino at hayop. May mga kuko silang parang alimango, mga mata na pulang-pula, at balat na parang itim na isda. Sabi ng matatanda, kapag nakaramdam ka ng lamig sa gitna ng dagat kahit mainit ang panahon, ibig sabihin, may gab-una nang sumusunod sa iyo. Noong 16 ako, kasama ko si Manong Felix, biglang may umakyat mula sa tubig, isang anino, kinain siya sa harap ko, buti nakatakbo ako. Kwento ni Tatay Isko sa mga batang mangingisda na natatakot sa gabi. Pero kahit ganoon, hindi siya tumigil, alam niya, hindi pwedeng tumigil ang hanap buhay lalo na't siya na lang ang inaasahan ng kanyang pamilya. Isang gabi, nagbanta ng bagyo, pero pinilit pa rin ni Tatay Isko pumalaot. Walang huli ang ibang mangingisda, may bumiling banyaga ng isda sa malaking halaga, kaya't kahit delikado, sinugal niya. Bitbit niya ang kanyang bangka, isang lumang lampara, ang kanyang itak, at ang agimat na minana pa niya sa kanyang ama, isang buto ng ahas na nakabalot sa pulang tela. Tahimik ang dagat, walang alon walang ihip ng hangin, pero habang papalalim siya ng laot, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Hindi ordinaryong lamig, ito'y parang nanunuot sa buto, dumadaan sa kanyang balat papunta sa kanyang puso, paglingon niya, wala siyang kasunod pero. Umuga ang bangka, tumingin siya sa gilid, at may makapal na aninong gumagapang paakyat. May mata itong pulang-pula, bunganga sa noo, at mga kuko na humahaba habang lumalapit. Gabunan, bulong ni Tatay Isko, hamampas siya gamit ang itak, tumalsik ang itim na likido sa kahoy ng bangka. Gumapang pa ang iba, 1, 2, 5, hanggang sa 10 gabunan ang nakapalibot sa bangka. Yung iba, umaangat mula sa tubig, yung iba, parang usok na dumadapo sa lampara. Kinapa ni Tatay Isko ang kanyang dibdib, kinuha ang buto ng ahas at sumigaw, liwanag ng lupa, apoy ng dugo, labanan ng anino. Biglang nagliwanag ang kanyang lampara, parang sumambulat ang init sa paligid, napasigaw ang mga gabunan, nagsimulang umatras, pero ang isa, pinilit siyang hilahin pababa. Sa huling sandali, inundayan niya ng saksak ang mismong noo nito, doon sa bunganga umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang at nawala sa usok. Tumagal ang laban ng halos 1 oras, hanggang sa unti-unting pumutok ang liwanag sa silangan, pag-akyat ng araw, nagsitakas sa mga gabunan, at naiwan si Tatay Isko, basang-basa, sugatan, pero buhay. Pagbalik niya sa baryo, tahimik lang siya, hindi na niya ikinwento ang lahat ng detalye, pero isinabat niya ang agimat sa harap ng kanyang bahay. Simula noon, walang mangingisdang nawawala, pero isang araw, may turistang lumangoy sa gitna ng dagat kahit binalaan na ng mga taga-baryo, huli siyang nakita habang lumalangoy palayo, hanggang sa may itim na kamay na sumulpot at humila sa kanya pababa. Hindi na siya muling nakita, sabi ni Tatay Isko habang nakatanaw sa dagat, ang mga gabunan, hindi namamatay, natutulog lang at kapag nakalimutan sila ng mga tao, doon sila bumabalik, mas gutom, mas mapanganib.